Nag-viral ang balita tungkol sa umano'y road rage incident sa North Luzon Expressway na kinasangkutan ng konvoy ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Sa gitna ng kontrobersya, agad na nagbigay ng pahayag si Gobernador Fernando sa Bulacan Provincial Capital nitong Lunes, March 2, 2026. Na sinasabing dapat igalang ang pahayag ng Malacanang at ng LTO tungkol sa insidente at inirekomenda niyang okay na po yan. Ani Fernando, higit sa mga negatibong balita sa social media, mas mahalaga sa kanya ang tiwala at pagkilala ng mga tao sa kanyang pagkatao. Ang isong ito na sinasabing road rage ay malino ng nagpahayag pa lang niya tungkol dito at ng LTO. Respeto na po natin yun. Okay na po yan. Sa mundong ito, higit sa anumang negatibong balita na nagkaroon sa social media, ang mas mahalaga sa akin ay ang inyong pagtitiwala at pagkilala sa aking pagkatao. Hindi ko alam at kung mga naunang eleksyon. Ayon sa mga naunang ulat, pinaghihinalaan na may grupo ng mga sasakyang nakarehistro sa Bulacan na nangharas sa konvoy na kinasasangkutan ng anak ng Pangulo. Ngunit malinaw na pinabulaanan ng Malacanang na naganap ang ganoong insidente. Sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na nakipag-usap siya kay Fernando para beripikahin ang ulat na inirefer na rin sa Land Transportation Office. Binanggit ni Remulla ang mga nakaraang reklamo kaugnay sa konvoy ng gobernador sa NLEX at binigyang diin na hindi tama ang pamamalakad na nakakaabala sa iba, kahit sino pa ang biktima. Sinabi niya, it doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. Regardless kung sino ang naging victim, mali yung ginawa niya. Idinagdag pa niya na walang nasaktan o namatay, pero kailangan nang itigil ang ganitong kilos at igalang din ang karapatan ng mga motorista at pedestrian. Sa kabila ng kontrobersya, nanindigan si Fernando na mahalaga ang tiwala ng mga tao at ang kanyang reputasyon bilang pinuno ng Bulacan. Ayon sa kanya, ang mas mahalaga ay ang pagkilala sa kanyang pagkatao at ang pagrespeto sa mga opisyal na pahayag ng gobyerno. Ang insidente ay nagdulot ng diskusyon sa publiko tungkol sa tamang pag-ugali sa kalsada ng mga pampublikong opisyal at sa limitasyon ng kapangyarihan nila sa pampublikong daan. Si Daniel Ramirez Fernando, na mas kilala bilang Daniel Fernando, ay ipinanganak noong May 12, 1962 sa Giginto, Bulacan. Bago naging gobernador ng Bulacan noong 2019, nagsimula siya sa politika bilang kabataang barangay chairman. Naging miyembro ng provincial board mula 2001 hanggang 2007 at vice governor mula 2010 hanggang 2019. Bukod sa politika, kilala rin siya bilang isang aktor sa pelikula at telebisyon, kabilang ang critically acclaimed na performance niya sa 1985 film na Scorpio Nights.